Nang sumunod na pagkakataon, nakita natin ang pinuno ng pamilya na naglalakad sa labas kasama ang kanyang kanang kamay. Nakakita sila ng mga taong nagsasanay sa ibaba, kaya iminungkahi ng pinuno na manatili sila at manood sandali, na lubos namang sinang-ayunan ng kanyang pinagkakatiwalaang katulong. Habang nakatingin sa pinagsasanayan, may napansin ang pinuno na nakakuha ng kanyang atensyon, at walang iba kundi ang ating bida. Nagtanong ang matandang Maharlika kung ito ba ang bata na dinala ni Joseph, na naaalala niyang narinig niyang kulay ginto ang buhok ng bata. Patuloy siyang nakatitig sa ating bida, at inamin pang ang gwapo ito, ngunit bigla siyang naabala ng tinawag ng kanyang katulong ang kanyang pansin sa ibang bagay. Lumabas na may nakatayo sa kabilang dulo na palihim na nanunood ng sesyon ng pagsasanay. Gayunpaman, hindi lang basta estranghero ang taong ito dahil mabilis nila itong nakilala bilang ang Advanced Knight, si Jaeger. Tila, medyo balisa siya na makita kung paano magpe-perform si Vlad na nasa ilalim ng kanyang pangangalaga sa kanyang unang sesyon ng pagsasanay. Lubos na nauunawaan ito ng Count, ngunit sabik din siyang makita kung gaano kasanay ang bagong dating na ito. Di nagtagal, nagsimula ang isang matinding sparring session, at nakita natin ang ating bida na lumalaban gamit ang espada na gawa sa kahoy sa iba pang training. Na may malamig at walang emosyon na kilos, paulit-ulit niyang inihahampas ang kanyang espada sa kalaban, pinipilit itong umatras sa bawat hampas at binibigyan siya ng matinding hirap. Umiinda ang kanyang kalaban habang napipilitan siyang ipagtanggol ang sarili ng walang pahinga, at nagtataka ang mga nanunood kung paanong ang isang napakabatang bata ay maaaring maging ganoon katindi sa labanan. Nakatuon ang maliwanag na asul na mata ni Vlad sa kanyang target, habang naglalabas siya ng sunod-sunod na atake ng espada na hindi dapat ganoon kadali, dahil ang kanyang kalaban ay mas matangkad kaysa sa kanya. Sa kabila ng ganda ng kanyang pamamaraan, sinabi ng Count na ang ating bida ay, hindi magaling na ikinagulat ng matanda. Tumayo ang matanda sa tabi niya, na nararamdaman na niyang kahanga-hanga si Vlad. Tinanong niya ang Count kung talagang iniisip niya iyon, kaya sinabi niya na may kumikinang sa kanya. Nararamdaman ng Count na ito ay kapuri-puri, dahil kahit clumsy si Vlad, sinusubukan pa rin niya ang kanyang makakaya na gamitin ang kanyang natutunan. Habang sinasabi niya ito, nakita natin ang kanyang pilat na mga daliri at buko-buko, na nagpapahiwatig na malamang ay nakuha niya iyon sa maraming taon ng pagsasanay sa espada. Samantala, patuloy na dinodomina ni Vlad ang kanyang kalaban sa pinagsasanayan, at kasabay nito, hinihimok niya ang kanyang sarili na laging tandaan na ang lahat ng swordsmanship ay nagsisimula sa mga paa. Ang lokasyon ng kanyang mga paa ay may napakahalagang papel sa paglaban gamit ang espada, dahil lumalabas na kung kaya niyang deain ang kanyang mga kalaban gamit ang kanyang balikat at tingin, kung gayon ay kaya niyang kontrolin ang kalaban gamit ang kanyang mga galaw. Ginagamit ng ating bida ang lahat ng kasanayang ito ng tumpak, sa pamamagitan ng unang pagkontrol sa lokasyon ng kanyang mga paa, pagpapababa ng kanyang mga balikat, at paglinlang sa kalaban gamit ang mga galaw ng katawan. Kasabay nito, nakatuon ang kanyang asul na tingin sa lalaki, at ginagamit ng ating bida ang lahat ng mga trick na ito para akitin ang kanyang kalaban. Tiyak na gumana ang kanyang plano, at sinubukan ng lalaki na magpakawala ng malakas na down slash sa kanya, ngunit matalinong umiwas si Vlad sa pamamagitan ng pagtalon. Pagod at naiinis ang kanyang kalaban matapos mab-aigo sa atake. Ngunit bago pa siya makahinga o makabawi sa kanyang pagkakamali, buong lakas na sumalakay si Vlad ng isang power-packed counterattack. Nagpakawala si Vlad ng nakakapinsalang tama sa tagiliran ng lalaking may itim na buhok, at napakalakas ng puwersa kaya sumigaw ito sa sakit. Matapos literal na hindi makakilos ang lalaki, hinawakan siya ni Vlad sa buhok at kinilala siya bilang isa sa mga tauhan ni Sub-Onin. Ngayon, mas nagiging malinaw kung bakit lumalaban ang ating bida ng ganito. May personal na galit siya laban dito. Hinihila ni Vlad ang lalaki sa buhok, at hinigpitan ng kamao na parang susuntukan niya ito hanggang sa kamatayan. Ipinaalala ni Vlad sa lalaki kung paano siya nag-enjoy na pagtawanan siya kanina sa cafeteria, at pagkatapos ay hinamon itong subukan na tumawa pa ng kaunti ngayon. Ang mga mata ng ating bida ay kumikinang sa galit sa puntong ito, at matapos niyang sabihin ang kanyang punto, nagpakawala siya ng nakamamatay na suntok sa mukha ng tauhan. Ang isang suntok ay bumali sa ilong nito. Ang nakakatakot na tanawin na ito ay nag-iwan sa ibang estudyante sa kalagayan ng pagkabigla, habang pinapanood nila ng may takot.
Habang patuloy ang pangbubugbog sa ibaba, ang kanang kamay ng Count ay nag-aalala dahil hindi niya nararamdaman na dapat nilang hayaan na lang si Vlad na bugbugin ang kabilang lalaki. Gayunpaman, ang Count ay tila hindi nababahala dito, kaya sinabi lamang niya sa matanda na, hayaan sila, itinuturo na para maging isang kabalyero, kinakailangan ang ganoong antas ng espiritu. Bukod pa rito, sinabi niya na tila nag-e-enjoy si Sir Jaeger sa pagbugbog, at sumang-ayon ang kanyang kanang kamay nang makita niya ang advanced knight na nanunood ng buong konsentrasyon. Habang patuloy na binabago ni Vlad ang mukha ng kanyang kalaban gamit ang kanyang kamao, isa sa ibang estudyante ang tuluyan ng nabuwisit kaya sumigaw siya na tigilan na ang paghampas dito. Gayunpaman, binaliwala lang siya ni Vlad na hindi naman niya minasama. Nagsimula siyang sumigaw ng mas malakas, sinusubukang takutin siya, ngunit tumigil lamang si Vlad nang masunod na ang madugong facial reconstruction na ginawa niya. Malamig siyang humingi ng paumanhin sa iba, na inaamin na labis siyang nadala, ngunit mas nag-aalala sila sa kanyang nakakatakot na tingin na hindi nila maintindihan. Matapos bugbugin ang kabilang lalaki hanggang makoma, lumingon siya at lumakad palayo. Ngunit bago siya umalis, siniguro niyang tuksuhin si Sub-Onin, sinabi itong humingi ng paumanhin sa tauhan sa ngalan niya dahil labis siyang nadala. Nagalit si Sub-Onin at halos minumura na siya, ngunit bago pa niya magawa iyon, pinutol siya ni Vlad. Biglang nagsimulang maglakad si Vlad patungo sa kanya, na sinasabing gusto rin niyang humingi ng paumanhin ng maaga, sinasabi kay Sub-Onin na sa kanyang kaso, ang pambubugbog ay hindi titigil sa kung saan ito tumigil ngayon. Matapos titigan ng troublemaker, nagsimula siyang lumakad palayo, ngunit bago siya umalis, ipinangako niyang tatawagan si Sub-Onin upang dumura muli sa kanyang sabaw kung sakaling ito ay masyadong bland ang lasa. Umalis si Vlad matapos magbigay ng ganoong malamig na linya, na nag-iwan kay Sub-Onin na labis na hindi komportable dahil alam na niya ngayon kung gaano kabaliw na bastardo si Vlad. Sa puntong ito, kumbinsido siya na si Joseph ay nagdala ng baliw na aso mula sa mga eskinita, ngunit ngumiti lamang si Vlad sa kanya na parang psychopath, na mas nagpapatunay sa kanyang punto. Nagbago ang eksena, at nakita natin si Goth habang nag-e-enjoy sa kanyang pagkain. Sa mesa, bigla niyang tinanong si Vlad kung talagang binubugbog niya ang ibang mga vassal, na sinasabing rumor ito na kumakalat ng mabilis sa mga katulong. Iniwasan ni Vlad ang tanong sa pamamagitan ng pagtatanong kay Goth tungkol sa kanyang trabaho bilang isang stable hand, at kung gaano ito kahirap. Agad na tumalon sa paksa si Goth, na sinasabing hindi siya ordinaryong stable hand, dahil ngayon, nagtatrabaho siya para sa dakilang Count Basid. Mag-uumpisa na sana si Goth na magyabang tungkol sa karanasan at lahat ng iyon, ngunit bigla niyang napagtanto na nagawa ni Vlad na ilayo siya sa mahalagang diskusyon. Pagkatapos ay inihayag niya na narinig niyang binugbog ni Vlad ang mga lalaki sa buong manor, at pinaalalahanan si Vlad na ito ay isang krimen. Hindi man lang tila nababahala si Vlad, at tinanong lang niya si Goth kung bakit siya nagulat. Pinaalalahanan ni Vlad si Goth na palagi siyang kriminal, at sinabi na ang simpleng pananakit ay madali. Sa pagdinig nito, nagulat si Goth. Patuloy na sinubukan ni Vlad na bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon, na inaangkin na hindi niya nga sinaktan ang mga lalaki sa halatang paraan, at itinuro na sila ang mga naunang naghanap ng away sa kanya. Hindi pa rin maintindihan ni Goth kung paano iisipin ni Vlad na okay ang kanyang ginawa, ngunit iginiit ni Vlad na ito ay okay, na sinasabing ngayon ay wala nang nakikipag-usap sa kanya ng walang dahilan, na pinaniniwalaan niyang isang magandang bagay. Sa sandaling iyon, isa pang estudyante ang pumasok na may tray ng pagkain sa kamay, at ipinakilala ang sarili bilang si Portly Cantor. Lumingon ang walang pasensyang si Vlad, at prangkahang tinanong siya kung ano ang kanyang sadya. Sa pagdinig ng medyo hindi pala kaibigang tugon ni Vlad, naging kinakabahan siya at nagsimulang manginig sa takot, kaya sinabi ni Vlad sa kanya na umupo sa mesa kasama sila, o umalis. Sa sandaling sinabi ni Vlad ito, ang buong mood ni Portly ay gumaan, dahil hindi niya kailanman inakala na siya ay imbitahan na umupo sa tabi ni Vlad. Mabilis siyang sumama sa kanila sa mesa, nagpapasalamat kay Vlad sa pag-imbita sa kanya, ngunit bamantong hininga lang si Vlad sa pagod dahil gusto niya talagang mawala na lang ang lalaki. Labis na excited si Portly na umupo doon kaya nagsimula siyang magkwento kung paano siya kumakain ng mag-isa sa mga lugar tulad ng banyo. Pinaalalahanan ni Vlad ang matabang bata na kumakain siya ng sausage ngayon.
Nakita ni Portly ang pagkain, at tinanong si Vlad kung masarap ba ito, bago inihayag na ang kanyang ama ang nagsusupply sa manor. Pinagmalaki ng matabang bata na ang kanyang pamilya ng Cantor ang nagsusupply ng lahat ng karne sa manor, na inilalantad na ang kanyang pamilya ay nasa negosyo ng pagpapalahi ng hayop at pagpapastol sa loob ng maraming henerasyon. Matapos sabihin kay Vlad ang lahat ng ito, naalala ni Portly na nakita niya ang bida na humihingi ng mas maraming sausage kanina, kaya inalok ito ng ilan sa kanyang sausage. Nagduda si Vlad sa lahat ng kagandahang asal at kabaitan na ito kaya sinigawan niya ito, tinatanong kung ano ang pinagsasasabi niya. Sinubukan ng ating bida na magpanggap na hindi siya nadala sa nakakatakam na alok, ngunit nang magbago ang eksena, nakita natin siyang nakatayo sa isang langit ng mga sausage. Lumabas na ito ay ang napakalaking tago ni Portly na ipinadala ng kanyang ama para kainin niya. Gayunpaman, inaangkin niya na sobra ito para sa kanya, kaya gusto niyang ibahagi. Sa pagkakita at pagkarinig sa lahat ng ito, napagtanto ni Vlad na ang lahat ng mga vassal sa manor ay mga batang Panginoon mula sa malalaking pamilya. Dahil dito, napagdesisyonan niya na magandang ideya na bumuo ng kahit isang magandang koneksyon ngayong nasa ganitong lugar na siya. Kaya, bigla na lang, tinanong niya si Portly kung gusto nitong kumain kasama sila mula ngayon, at labis naman itong ikinatuwa ng matabang bata. Tinanggap niya ang alok, at kinumpirma ni Vlad na ayos lang sa kanya ang areglo. Sinabi naman ni Vlad na kailangang magkasundo ang lahat ng basalyo, at kahit mukhang nakikipagkaibigan siya kay Portly para sa mga sausage, nalaman natin na hindi pala ito ang buong dahilan. Nagbago muli ang tagpo, at nakita natin si Jaeger na naglalakad sa isang malaking bulwagan. Mukha siyang medyo pagod, mukhang dumarami ang kanyang stress, at alam niyang ang tanging panahon na makakapagpahinga siya ay kapag gumaling na ang kanyang mga tauhan, sina Cade at Maxim, mula sa kanilang mga pinsala. Ang kanyang pag-iisip ay naantala nang lapitan siya ng isang malaking kabalyero na may makapal na balbas. Tinanong ng lalaki si Jaeger kung saan siya patungo ng nagmamadali. Doon, lumingon ang kabalyerong may takip sa mata upang kilalanin siya bilang si Sir Gregory. Sa pagkakita sa kapwa niya kabalyero, nagmura siya sa isip niya, dahil marahil ay ayaw niya itong kausapin. Bagaman sinubukan niyang itago ang kanyang pagkadismaya sa pagkikita, agad itong napansin ni Sir Gregory, at pinagtawanan nito bago siya akusahan na masyado siyang halata kapag naiinis. Sa puntong ito, diretsyong sinabi ni Jaeger na malinaw na abala siya sa kasalukuyan, at muling tumawa lang ang naaliw na kabalyero, sinasabing hindi siya nagulat dito. Sinabi niyang siguradong napakaabala ng advanced night dahil siya ang humahawak ng lahat ng tungkulin ni Joseph ng mag-isa. Hindi nakakagulat, mabilis na napagod si Jaeger sa pag-uusap, kaya hiniling niya kay Gregory na diretsuhin na ang sasabihin, tinatanong kung mayroon ba itong gustong sabihin. Ang kabalyerong may kulay kape na buhok ay patuloy na nakangiti na parang bata na nakatanggap ng lollipop, at pagkatapos ay inihayag na siya ay dumating upang magmungkahi na ang isang kabalyero tulad ni Jaeger ay dapat magpalaki ng isang vassal. Idinagdag ni Gregory na hindi pa huli para gawin niya iyon, ngunit sinagot siya ng walang interes na advanced knight, na iminumungkahi na tumutok na lang siya sa pagpapalaki ng sarili niyang vassal ng maayos. Bagaman hindi niya gaanong pinapansin ang karaniwang sinasabi ni Gregory, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit bigla itong nakikipag-usap tungkol sa vassal ng biglaan. Ibinunyag ng matabang kabalyero na si Portly ang kanyang vassal, at inaangkin na malaki na ito, ngunit inaamin din na kailangan nitong magbawas ng timbang. Sinabi ito ni Gregory, at pagkatapos ay muling bumulala sa hindi kinakailangang tawa, kaya nag-aatubili si Jaeger na ipaliwanag nito kung ano ba talaga ang sinusubukan nitong sabihin. Sa halip na mabilis na sabihin ang punto, nagpa siya itong magpaligoy-ligoy, na sinasabing mukhang magaling si Vlad na maging vassal. Lubos niyang pinupuri si Vlad, sinasabing may pagkalalaki ang kanyang karakter, at may kumpiyansa sa kanyang espiritu. Ngunit naiinis na si Jaeger sa matagal na pag-uusap, at iritado, pinaalalahanan niya si Gregory na napakaabala niya, bago muling tanungin kung ano ba talaga ang punto nito. Patuloy lang na tumatawa habang nagsasalita ang matabang lalaki, at pagkatapos ay sinabi niya kay Jaeger na hindi angkop ang pakikialam ng mga kabalyero sa usapin ng mga vassal, na sinasabing maaari itong magdulot ng kahihiyan. Gayunpaman, inihayag ni Gregory na mukhang nagiging malapit na si Vlad kay Portly kamakailan, ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni
Jaeger, dahil alam niyang walang kaibigan si Vlad, at bukod pa rito, naniniwala siyang iniisip ni Vlad na mas magaling siya kaysa sa lahat. Sa kabila ng opinyon ni Jaeger, hiniling lang ni Gregory na sabihin niya kay Vlad na makipag-hangout kay Portley. Ibinunyag ng matabang kabalyero na si Portley ay pamangkin ng pinsan niya, na nangangahulugang ayaw niyang masaktan ito sa mansyon. Matapos gawin ang personal na hiling na ito kay Jaeger, sinabi niya rito na siya lang ang makaka-impluwensya sa pag-uugali ni Vlad, ngunit mukhang hindi tutulong ng libre ang advanced night. Gusto ni Jaeger na malaman kung ano ang makukuha niya bilang kapalit, kaya sinabi sa kanya ng laging nakangiting kabalyero na maaari rin siyang humingi ng pabor sa kanya sa hinaharap. Hinampas niya ang kanyang dibdib na nagpapahiwatig na tutulong siya sa kanyang karangalan bilang isang kabalyero, ngunit doon sinabi ni Jaeger na hindi naman talaga siya pinakikinggan ni Vlad. Sumigaw si Gregory, na inaangkin na ang ganoong karakter ang magdadala sa ating binata sa mga tagumpay. Samantala, sa kabayuan ng pamilya Bisid, nakita natin ang isang kulay kape na kabayo na nagpapalamig habang tinitiyak ng tagapag-alaga ng kabayo kay Vlad na hindi siya ang problema. Ipinaliwanag ni Got sa kanyang kapitan na hindi man lang siya makakasakay sa kabayo, kahit na ang lahat ng ito ay maayos na nasanay. Sinabi niyang hindi karaniwang umiiwas ang mga kabayo sa tao, ngunit nagtataka siya kung bakit sila nagpapanik tuwing lumalapit si Vlad sa kanila. Sinabi ni Got na hiwalay ito sa kakayahan, at inihayag pa na maging ang ibang mga tagapag-alaga ng kabayo ay nagreklamo tungkol sa issue. Sa pagkarinig ng lahat ng ito, nagmura si Vlad sa pagkadismaya, at pakiramdam niya ay ganito na lagi sa kanya. Mula pa noong bata siya, laging kinamumuhian siya ng mga hayop. Ang mga pusa at aso ay nagpapanik at tumatakbo tuwing lumalapit siya sa kanila, at may pakiramdam siya na ito rin ang problemang nararanasan niya sa mga kabayo. Habang malalim siyang nag-iisip tungkol dito, bigla niyang naalala na sinakyan niya ang kabayo ni Jaeger ng araw na iyon sa ekspedisyon. Pinaalalahanan niya si Goth tungkol sa gabi na tumakas sila mula sa mga undead. Ngunit pagkatapos ay inamin niya na nasa likod siya habang si Goth ang higit na sumakay. Mabilis na ipinaalam ni Goth na napakamahal ng kabayo ng advanced night, at nadismaya si Vlad nang marinig ito, dahil pakiramdam niya ay magmumukha siyang tanga kung sasabihin niyang kaya lang niyang sumakay ng mamahaling kabayo. Nagsimula siyang minas sa puntong ito, na naalala kung paano iginiit ni Jaeger na matuto siyang sumakay ng kabayo sa lahat ng paraan. Habang nagmumuni-muni ang dalawa sa kabiguan, biglang may pumasok sa silid. Lumabas na isang katulong na ipinadala ni Lady Oksana na nagpatawag kay Vlad. Lubos na nagulat si Vlad nang marinig na pinatawag siya nito, at habang nagbabago ang tagpo, nakita natin ang berdeng buhok na maharlika na nakikipag-usap sa ating bida. Sinabi niya na hindi niya maiisip na narito siya kung lumaki siya sa mga eskinita, dahil sa kanyang hitsura ngayon. Lumabas na nakasuot siya ng isang napakagandang kasuotan para sa isang maharlika, at pakiramdam ni Lady Oksana ay bagay na bagay ito sa kanya. Sinabi ng babae sa mananahi na huwag masyadong ipafit, dahil 17 taong gulang pa lang siya at lumalaki pa. Pagkatapos ay sinabi niya na lumaki din ng gusto si Joseph noong kaedad siya ni Vlad, at nangako rin siyang bibigyan siya ng iba pang damit pagdating ng tag-init. Pagkatapos ng lahat, ang mga damit na akma sa panahon ay kailangan upang mapanatili ang pisikal na pagganap. Namula ang pisngi ni Vlad pagkatapos niyang magsalita, at ang tanging nagawa niya bilang tugon ay yumukod, at taos-pusong nagpasalamat. Gayunpaman, winagayway niya ang kanyang pasasalamat, at pinaalalahanan siya na siya ang dapat magpasalamat sa kanya, dahil iniligtas niya ang buhay ng kanyang anak. Pagkatapos ay humingi ng tawad ang labis na magalang na ginang sa pagtawag sa kanya, habang abala marahil siya sa pagsasanay, at pagkatapos ay binigyan niya ito ng pahintulot na umalis. Sa pagkarinig nito, muling nagpasalamat si Vlad sa kanya, at lumabas ng silid. Nang makalabas siya, napabuntong hininga siya, pakiramdam niya ay mahirap kasama ang ginang ng walang partikular na dahilan. Tiningnan niya ang kanyang bagong kasuotan, at nagsimulang mag-isip kung magkano ang halaga nito. Napaka-komportable nito na hindi man lang niya naramdaman na sa kanya ito. Ngunit pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang lumang damit sa kanyang kamay, at naalala na hindi naman pala talaga sa kanya ang mga ito sa simula pa lang. Naglakad siya sa pasilyo, at naisip na hindi siya dapat masanay sa bagong buhay na ito.
Nagsimulang makaramdam ng pagiging hindi angkop si Vlad, dahil kahit na sinubukan niya ng gusto na makapunta sa pamilya Bezed, pakiramdam niya ay hindi pa rin siya kabilang doon. Pakiramdam din ni Vlad na tumataba siya, at para itong laman na kumakapit sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang yugto ng pagkaawa sa sarili ay naantala nang tumingin siya sa bintana, at nakita ang isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Nagulat si Vlad nang makita si Sub-Onin na binubugbog ng husto ang isa sa iba pang vassal. Binugbog niya ang lalaki, habang tinatawag itong baboy at tinatanong kung nakalimutan na nito ang pakiramdam ng mabuli. Mukhang galit na galit si Sub-Onin na nagsimulang magsaya si Porky dahil lang sa pinayagan niya itong mamuhay ng tahimik. Sa puntong ito, nalaman natin na ang kawawang bata na biktima ng kalupitan na ito ay si Porky. Patuloy siyang binubugbog ni Sub-Onin, tinatanong kung gusto niya ang kanyang bagong matalik na kaibigan, at habang sinasabi niya ito, lalo lang siyang nagalit, na inaangkin na sila ay isang kawan ng maruruming walang kwenta. Pinapanood lang ni Vlad mula sa mataas na bintana, at nagtapos siya na ang mga tao ay pareho lang sa lahat ng dako. Nararamdaman niya na laging may mga taong masayang-masaya sa buhay, at iyong mga hindi lang makapamuhay ng payapa. Sa huli, pakiramdam ni Vlad na sila ay mga bastos lang na naninila sa mga mas mahina sa kanila. Dahil sa labis na pagkainis, nagpasya siyang kailangan niyang isuot muli ang kanyang lumang damit, kahit para lang sa araw na iyon. Kumatok siya sa isang pinto, at nang sagutin ng tao sa loob ang pinto, nakita natin na si Porky ito. Hindi nakapagsalita si Vlad nang makita niya ang bogbog na mukha ng kawawang bata. At nang tanungin siya ni Porky kung ano ang ginagawa niya sa kanyang pinto ng hating gabi, sinabi niya na may kailangan siya dito. Nagulat at naguluhan si Porky nang marinig ito, ngunit sumilip lang si Vlad sa loob ng silid, at itinuro ang pinakamalaking piraso ng karne doon, na hinihingi kay Porky na ibigay ito sa kanya. Nag-aatubili si Porky na ibigay ang piraso na ito dahil pinahahalagahan din niya ang ham, ngunit iginiit ni Vlad. Pumayag si Porky na ibigay ito sa kanya, ngunit nalungkot siya dahil akala niya ay ngingitiman lang si Vlad habang binabati siya nito. Dahil hindi ganoon ang kanilang relasyon, nagsimulang maniwala si Porky na gusto lang siyang pagsamantalahan ni Vlad. Kahit na isang mahirap at nakakalungkot na bagay na ito natanggapin, sa huli ay nagpasya si Porky na mas mabuti pa rin ito kaysa kumain mag-isa. Ibinaba ni Porky ang malaking piraso ng ham, at inalok ito kay Vlad. Sinabi ni Vlad sa kanya na huwag itong isipin na hindi patas na kasunduan, at aniya, kumukuha lang siya ng tamang presyo. Ang nasugatang bata ay tila hindi maintindihan ang sinasabi niya, kaya sinabi ni Vlad sa kanya na may isang kabalyerong kilala niya ang nagsabi ng ganito minsan. Tumahimik ang ating bida, at nagsimula siyang alalahanin ang lalaking nagsabi nito sa kanya. Naalala niya na ang kabalyero ay isang lalaki na kumukuha lamang ng presyo na nararapat sa kanya. At habang iniisip niya ito, ang eksena ay dahan-dahang nagbago mula sa harap ng silid ni Porky patungo sa kung saan nakatayo si Vlad ng may pagbabanta, hawak ang isang kahoy na espada. Kasalukuyan siyang nakatayo sa harap ng iba pang mga vassal, na armadong rin ang kanilang mga sandata sa pag-eensayo. Sa kasamaang palad, hindi sila kasing kumpiyansa ni Vlad. Sa isang walang galos na tingin sa kanyang mga mata, sinuri niya ang mga kalaban, at kinumpirma na 14 ang kanyang haharapin ng mag-isa. Aminado ang bida na maging ang mga tambay sa likurang eskinita ay hindi umabot sa ganito kalayo para talunin siya, ngunit sa sandaling sabihin niya ito, galit na sinabihan siya ng pinuno ng kanyang mga kalaban na manahimik. Itinuro niya si Vlad at hinamon siyang muli, inihayag sa kanya na gusto niyang makita kung gaano katagal kayang panatilihin ni Vlad ang kanyang matatag na espiritu. Gaya ng inaasahan, walang pag-aatubiling tinanggap ng walang takot na si Vlad ang hamon, at sinabi na lumapit sa kanya, at hinikayat silang gawin ito ng mabilis. Bilang tugon sa mga banta ni Sovenan, inihayag niya na tahimik siyang pumunta dito dahil lamang sa kanya, at kaya sinabi niya na inaasahan niya ang parehong uri ng pangako mula rito. Lalo lang nitong ginawang galit na galit ang nambubuli. At sa ganitong galit na nagpapakaba sa kanya, sumigaw siya sa kanyang mga alipors na sugulin si Vlad upang durugan ito. Sabay-sabay silang sumugod kay Vlad gamit ang kanilang mga kahoy na espada. Sinabi ni Vlad sa sarili na masaya siyang nagpalit siya pabalik sa kanyang lumang damit, dahil sigurado siyang may bubuhos na dugo ngayong gabi.